Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. But they don't do shit. College Matches Chapter 58. Pagkalipas ng 3 minuto ay nagtungo na si Tobirama sa Kanagawa Gymnasium. At nang marating ni Tobirama ang Kanagawa Gymnasium ay tinungo kaagad nito si Mr. Shido na sa pagkakataong iyon ay nanonood katabi ang mga officials. At doon ay inabot ni Tobirama kay Mr. Shido ang clearance paper. Aba, may additional player na naman para sa team ng Kanagawa. Wika ni Mr. Shido nang makita at mabasa nito ang clearance paper ni Tobirama. Okay na, Mr. Kinjiro Tobirama. Pwede ka nang maglaro sa team ng Kanagawa Rising Sun. Wika ni Mr. Shido kay Tobirama. Natuwa naman si Tobirama sa kanyang narinig. Sa mga sandaling iyon ay kasalukuyang nagaganap ang laban sa pagitan ng team ng Hiroshima Lions at ng Tokyo Brave Warriors. Aba, nandito na pala si Tobirama. Wika ni Mito habang nakaupo sa glitch. Sa tingin ko, dito iyan mag-aaral. Sabat naman ni Okoso sa sinabi ni Mito. Parang ganun na nga. Pangsang-ayong tugon naman ni Takemeya sa sinabi ni Okoso. So, ito pala ang Hiroshima University. Mahinang nilalang. Humanda kayo sa amin dahil lalampasuhin namin kayo. Wika ni Tobirama habang pinanonood nito ang laban. Sa klinik kung saan nakakonfine sina Dave at ang iba pang players ng Kanagawa Rising Sun. Nang makarating na sina Coach Osaka sa klinik, ay agad silang bumaba sa kanilang mga sinasakyan at nagtungo sa loob ng klinik. Doon ay naratnan ni Sakuragi na mahimbing na natutulog ang siyam nilang kakampi. Mama, Tiarina, kamusta na po sila? Nag-aalalang tanong ni Sakuragi kina Hana at Rika na makita nito ang kanyang mga kakampi. Maya-maya ay napatingin si Sakuragi kay Haroko at napansin nito na namumutla ang kanyang nobya. Ayos ka lang ba, Haroko, my love? Nag-aalalang tanong ni Sakuragi. Hindi sumagot ang dalaga. Sa halip ay napayakap ito mula sa likuran ni Sakuragi dahil sa panghihina. Sa pagkakataong iyon ay ramdam ni Sakuragi ang init ng katawan ni Haroko sapagkat inaapoy na ito ng lagnat. Nang mga oras ding iyon ay nagkagulo ang mga doktor at nurse sa klinik sapagkat hindi lang mga player ng Kanagawa Rising Sun ang naroon. Patuloy rin ang pagdating ng mga estudyanteng may lagnat, kaya naman nagdesisyon na silang ilipat ang mga ito sa hospital. Yurika, Ina, Jane, mas makakabuti kung umuwi na muna kayo sa inyo. Baka kasi kapag nagtagal pa kayo rito ay mahawa na rin kayo sa mga may lagnat. Wika ni Zen kina Ina, Jane at Yurika. Ngunit pagkatapos magsalita ni Zen ay bigla itong nanghina at babagsak na sana sa sahig dahil inaapoy na rin ito ng lagnat. Ngunit mabilis itong nasalo ni Aya. Sige na, Ina, Jane, Yurika, umuwi na muna kayo dahil baka hanapin pa kayo ng mga magulang ninyo.
Huwag kayong mag-alala dahil i-update namin kaagad kayo sa kalagayan ni Harikawa at Zen. Wika naman ni Aya kina Yurika at Ina Jane. Nag-alala man, ngunit sinunod pa rin ni Yurika at Ina Jane ang sinabi ni Aya. At bago sila umalis, ay tignan muna nila ang mga player at estudyanteng may lagnat na isa-isang isinasakay ng mga doktor at nurse sa ambulansya. Naku, naloko na. Nabawasan pa tayo ng isa pang manlalaro. Kinakabahang wika ni Coach Osaka. At ng mga sandaling iyon ay nagsiuwi na sina Sakuragi at ang iba pang mga player sa kanilang tahanan. Gayon din sina Mira at Rika. At maaga silang natulog sapagkat inakala ng ibang mga player na may laro sila kinabukasan. Kinabukasan nga ay maagang nakatanggap ng email ang lahat ng mga player na ititigil muna ang college basketball. Sapagkat ang iba sa mga manlalaro ng iba pang mga team ay nagkaroon din ng mataas na lagnat at matitigil iyon ng 5 araw. Nakalagay din sa email na kahit pansamantalang ititigil ang laro ay ipagpapatuloy pa rin ang college basketball women's tournament. Ngunit kahit wala silang game sa araw na iyon ay nagtungo pa rin sina Sendo, Sawakita, Sakuragi, Rukawa, Kiyota, Togashi at Hashimura sa basketball gym ng Kanagawa University. Pagkatapos nilang magklase, habang nagpa-practice ng shooting, ang 7 ay dumating ang kaibigan ni Haroko na sina Matsui at Fuji at kinausap nito si Sakuragi. Sakuragi, totoo ba ang balita na nasa hospital ngayon si Haroko? Tanong ni Matsui kay Sakuragi. Oo, Matsui. Hindi nga namin akalain na pati siya ay dadapuan ng sakit na iyon. Samantalang ang sigla pa niya kahapon ng umaga. Malungkot na tugon naman ni Sakuragi kay Matsui. Kung gusto nyong madalaw si Haroko my love, ay sumabay na lang kayo sa amin ni Ate Mira para makatipid kayo sa pamasahe. Dagdag pa ni Sakuragi sa kanyang sinabi. Teka lang, Sakuragi. Ang ibig sabihin ay palagi mong nakakasama si Miss Mira? Tanong ni Fuji kay Sakuragi. Tumango naman si Sakuragi bilang pangsang-ayon sa tanong ni Fuji. Ano ba naman iyan, Sakuragi? May girlfriend ka na nga, tapos may isa ka pang girlfriend. Hindi ka pa yata kontento sa pagmamahal na iniukol sa iyo ni Haroko. Naiinis na wika ni Matsawi kay Sakuragi. Tumawa naman ng malakas si Sakuragi sa kanyang narinig. Maya-maya ay dumating si Mira at narinig nito ang sinabi ni Matsawi. Mali ang iniisip nyo, Miss Matsawi at Miss Fuji. Dahil kahit kailan ay hindi pwedeng maging kami ni Hanemichi. Sabat naman ni Mira sa usapan. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay dumating si Tobirama at nakita ito si Mira. Long time no see, Coach Mira Sakuragi. Wika naman ni Tobirama kay Mira. Kumusta Mr. Kinjiro? Tobirama. Kamusta ang 3 years mo sa Amerika? Mukha yatang lumakas ka pa ngayon ha? Tugon naman ni Mira kay Tobirama. Tobirama, magkakilala kayo ni Ate Mira? Gulat na tanong ni Sakuragi kay Tobirama. Oo, Sakuragi. Siya kasi ang naging coach namin noon sa Team USA noong FIBA America Under-17 tournament. Tugon naman ni Tobirama kay Sakuragi. Ibang klase ka talaga, Ate Mira. Hindi ko akalain na kahit sa international ay aabot din ang pagkukoach mo. Namamanghang wika naman ni Sakuragi.
kay Mira, sabay yakap nito mula sa likuran ng kanyang ate. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.